Ngayong darating na barangay election, boto yung kandidatong maraming magagawa, hindi yung maraming gawa. Isang paalala po mula sa inyong lingkod, Tagapanood TV. At welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong magpasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at unahin natin ang tungkol dito, na kung saan itong pampasahod umano ng Tape Bulaga ay tinangay ng taga-EAT. Abay, matinding akusasyon yan. Teka, i-recall lang muna natin yung pinag-ugatan ng lahat ng ito. So ito po ay nagmula sa agawan po ng YouTube channel. Sabi dito, matapos kumpirmahin ng Television and Production Exponent Inc. na nabawi na nilang access at control sa channel ng Itbulaga sa YouTube, may mga haka-haka namang naglitawan sa social media na hinakumano ang kumpanya ng sarili nitong YouTube channel. Nagpahayag rin ang TBJ Production sa pamamagitan ng abogado nito na si Attorney Enrique Buco de la Cruz na naghahanda na umano sila sa pagpapile ng panibagong kaso laban sa Tape. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not Tape, that is why they never had access to this account. Ani po ng abogado ng TBJ. We are preparing the appropriate legal action. This may constitute a cybercrime if they hack into the account or made misrepresentation to YouTube. Dagdag pa po ng abogado ng TBJ Production. Sagot naman ang kampo ng Tape sa pamamagitan ng legal counsel nila na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Tape did not hack daw yung account ng Itbulaga. Sinabi pa po ng Tape na nakipag-ugnayan umano sila sa YouTube upang mapalitan ang lumang email password at bago nitong administrator na kakatawan para sa kumpanya. Nilinaw din ng Tape na dati nilang empleyado ang gumawa ng channel ng Itbulaga sa YouTube at kinatawan lamang nito ang kumpanya. Yan po ang nakalagay dito. Umaasa ang Tape na tatanggapin ng kabilang panig ang katotohanan o kung hindi ay mapipilitan silang ibunyag ang mga ito. Tinanong rin ng Tape na kung pag-aari nga ng dating employee ng Tape o ng TBJ Production ng online channel, bakit hindi nakapangalan sa kanila ang cheque. Yan po ang sinasabi nila. If the former employee of Tape or TBJ are the real owner thereof, how come True did not send any check under their names? The check for its monetization was and is always under the name of Tape. Dagdag ng panig ng Tape po yun. So makikita sa mga katibayan na pinadala po sa ng Tape sa panatiko po ng Tape Bulaga. Makikita dyan na nagpadala po sila ng mga resibo mula po yan sa Google AdSense, at may mga present sila dyan na mga katibayan na sila daw ang nagmamay-ari nito at ayun, na sila daw yung sumasahod at kumukubra ng kinikita po ng YouTube channel na Itbulaga. So ito po yung pinagmulan ng isyong ating tatalakayin. Itong agawan po ng YouTube channel na Itbulaga. Wala na po ako masabi mga tagapanood sa galing pong mang-agaw ng Tape Inc. na to. Grabe po, sobra po talaga mga tagapanood. Lahat na lang po talaga ng mga bagay na ginawa ng TBJ talagang aangkinin nila at ikakatuwiran po nila empleyado nila yung gumawa. Kahit pa sabihin ng, sige, sabihin natin empleyado yan, kung personal niya yan, di ba, dahil nagustuhan niya sige, gawa po ako ng email address ko, tapos iano ko yung dito, Itbulaga. Ibig sabihin, kanila na rin po yun dahil empleyado na yung gumawa. Wala nang karapatan yung empleyado ng maglikha ng sarili niya, aangkinin na lang. Di po ba?
Kaya lang nila inaangkin yan mga tagapanood at nilalaban nilang empleyado namin yung gumawa niyan, di sa amin yan. Dahil nga po kumikita. Hindi po ba? Pero kung yung katulad yan na hindi yan monetize, hindi yan kumikita, agawin, pag-aksayan ba ng panahon yan? Po ba mga tagapanood? So, ibig lang po talaga sabihin niya, pera-pera lang. Diba? Dahil nalulugi yung show nila, yung TV, yung ano nila, fake bulaga, ayan, kukunin po nila yung YouTube account at Facebook account dahil yun po yung kumikita. Yun po yung magpapasok sa kanila ng pera para magkaroon naman po ng pondo. Yung kanilang fake bulaga na nilalangaw po lagi na wala pong kinikita. Kukunti lang ang advertisement. Ounce naman talaga yan mga tagapanood, no? Ang galing. Pagdating sa pagnanakaw, politiko po ang galawan mga tagapanood. Mahusay po talaga mangulimbat. Ganyan po galawan ng mga politiko. Ay, nako po. Mahusay talaga ang ano ngayon, ang fake bulaga. Talagang napasukan na po ng estilong politika. Kaya nagiging ganyan po. Ayos po talaga mga tagapanood. Ay, dapat lang na ilaban ng TVJ yan. Dagdagan yung kaso. Siyempre ibang klase baka susunod yan mga tagapanood. Gaya po ng sinabi ko sa nakarang vlog ko. Yung pangalang TVJ, ayaw na rin po ipagamit sa nila. Kasi yung Dabar Cards nga doon po, ayaw ipagamit eh. Dahil gagamitin po, gusto po gamitin ng ng Itbulaga. Dahil ang Dabar Cards po, ang umembento daw po ng salitang Dabar Cards ay si Bitoy, na empleyado rin po nila. Yari po talaga, empleyado. Sa makatuwid niyan, mga tagapanood, dahil empleyado ng tape dati, ang TBJ, kahit wala naman silang kontrata, pinirmahan na kontrata na sila talaga'y empleyado. Tas di ba, doon lumabas yung kanilang pangalan na TBJ. Baka po talaga, ako ano din po yung mga tagapanood, kunin din, angkinin din yung pangalang TBJ ng mga tape ink na yan, ng fake bulaga na yan. Magagaling po mga agaw eh. Diba? Kitang-kita naman kung paano sila manggaling mga agaw eh. Akala naman po nila, yung inagaw nilang YouTube channel at Facebook page, magagamit po nila ng tama. Ganun ba yung milyon ng subscriber, pero ang viewers 1,000 lang mahigit. Diba? Karma nga talaga mga tagapanood. Since marami na po ang nagagalit dahil nagaw ito ng tape, ang depensa ng panatiko ng tape, ang kawawa daw dito ay yung parte po ng tape bulaga dahil kung tutuusin daw ay tinangay yung pangpasahod sa mga employee ng taga-tape, na kinukuha po sa YouTube channel. So ganito po ang sabi niya. Ito ay isa sa mga payment receipt. Nagpakita siya ng payment receipt na natanggap ng Tape Inc. mula sa channel ng Itbulaga sa YouTube. Makikita rito ang pangalan ng dating empleyado na admin ng YouTube channel na pag-aari ng tape. Pero ang nakalagay sa address ay mismong address ng tape. Pansin din ang date na November 2022. Wala pang issue niyan pero sa tape talaga nakapangalan ever since. Para sa isang tao, napakalaking halaga nito pero hindi ito para sa isang tao lang. Dito kinukuha ng Tape Inc. ang pampasahod nila sa 300 empleyado nila. Kung paghahatian ng amount na yon para sa 300 na empleyado nila, wala pa yan sa minimum wage. Kaya napakawalang puso ng mga tumangay ng YouTube account dahil pati ang kabuhayan at pinagkakakitaan ng mga empleyado ay tinangay nila. Pero ang pinapalabas ng iba, tape pa ang nangagaw, sila nga yung nawalan. So yan po yung depensa ng panatiko ng tape bulaga. No? Sa ngayon, kung pagbabasehan po ang kikitain ng YouTube ng tape versus dun sa kita po nung andyan pa po ang TBJ, hindi na po kakasya sa empleyado pasahod kasi walang masyadong nanonood sa content po ng tape na uploaded. So kita nyo naman po yung mga latest content na uploaded sa channel nila, di ba? Kukunti yung views. Kaya makuha man nila yan sa TBJ, hindi po sapat ang kikitain yan sa ipapasahod sa employee po nila na napakarami. Isa pa, hindi tinangay ang tamang term, kundi sa kanya talaga yan, siya ang may gawa ng YouTube account na yan, dyan lang ina-upload ang mga content ng Itbulaga. Pero yung account, gawa po yan ng editor. Yun nga po yun mga tagapanood. Dahil siya nga yung gumawa noon ng channel na yun na ina-upload po doon yung mga segment ng Itbulaga noon. Kanya po kasi yun eh. Siya po gumawa nyo, siya admin no. Natural po. Ang ilalagay niyang info doon sa kanya po. At kung may sahod man yun, mapupunta po yun doon sa gumawa. 'Di ba? Tapos ngayon inagaw po ng ano. So anong tawag doon? Dahil kinuha nila doon sa taong gumawa mismo ng account. Ano tawag doon? 'Di ba pang-aagaw, pag nanakaw? Ba? Natural kasi kahit naman ikaw gumawa ka ng channel mo, 'di ba? Pwede mo ba yung ipangalan sa ibang tao magbibigay ka nga ng ID doon pag na-monetize na. Ilalagay mo yung totoong information mo doon para sa Google AdSense, 'di ba?
Common sense naman itong nagtatanggol sa fake Bulaga na to, na taga-tape na o sa tape ink na to. Walang alam to eh. 'Di ba? Nagmamarunong lang. Paanong nawalan ang fake Bulaga, ang tape ink na 'yan, 'di ba? Dahil di naman nawalan eh. Talagang pinakawalan nila. Ba, kung di ba naman mga tolonggis yan, pakakawalan mo ba naman ng TV niya nagbibigay sa inyo ng malaking pera? Nagbibigay sa inyo ng malaking kita? Di ba? Oh, tapos ngayon naghahabol sila dahil ipasahod daw sa empleyado. Paano naman pasahod sa empleyado? Dapat nyo lang pasahurin yung empleyado niya. Ba't sa YouTube nyo kukunin yung pasahod nyo sa empleyado? Di ba? Di parang inamin nyo na rin yung totoong sinasabi namin na wala talagang kita yung fake Bulaga ninyo. Hindi talaga kumikita. At sa YouTube channel nyo na lang kukunin yung pampasahod nyo sa mga empleyado nyo. Ba't nyo kinuha yung mga empleyado nyo? Wala pala kayong pasahod. Di po ba mga tagapanood? Tapos sisisihin nyo doon sa may-ari ng YouTube account na gumawa ng YouTube account na kung saan nilalagay yung content ng Itbulaga na siya ang kikita, na sa kanya yung pera. Natural nga, siya nga naka-fill up doon eh. Sa kanya mapupunta yung sahod, hindi mapupunta sa kanila. Sino ba gumawa nun? So yun lang po mga tagapanood. Nagustuhan mo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.